Good morning! So, kagigising ko lang and matagal-tagal tayong hindi nakapagbigay ng update regarding dito sa bahay na nakuha namin sa Pag-ibig Foreclosed Properties. It's been 4 months din nung tumigil kami magpagawa kasi nagre-recover pa kami dun sa mga gastos na gastos namin nung una kaming nagpagawa ng bahay. So basically, na-share ko na sa inyo yung unang update ng construction nitong bahay, dun sa loob, yung interior niya. And kung napanood niyo yung video na yun, eto yun. Yan. And then, sorry, kagigising ko lang, medyo malatang boses. So, yun yung part 1 nitong house renovation namin. And then, the part 2 is ito ng exterior ng bahay. Na-share ko rin yan kung ano yung itsura niya before and ano yung itsura niya ngayon na 7 days pa lang tinutuloy ulit yung paggawa dun sa labas. Hirap talaga magpagawa ng bahay. Medyo nakaka-stress, tinitigyawat na ang lolo nyo. Pero laban lang para sa pangarap. So basically, we decided na ipagawa na yung labas kasi yung mga fur babies namin, si Momo at si Oli, hindi kasi talaga namin sila pinalalabas. Kahit dito lang, sa tapat namin, kahit dyan, dito, sa loob namin, pero sa tapat ng namin. Kasi, ang daming nakakapasok nga mga aso dito and puro dumi minsan kasi nga wala pa kaming gate. So, we decided na ipa-full na yung flooring dito sa labas para hindi rin maputik or mabuhangin kapag umuulan. And also, yung mga fur babies namin is pwede na i-allow na lumabas dito at makatakbo din sila. So, yun yung pinaka-main reason talaga namin kung bakit kami nagpatuloy na magpagawa nitong exterior ng bahay. Okay, so, pakita ko na rin sa inyo kung ano yung itsura niya ngayon. 7 days pa lang simula nung inumpisahan siya. And sobrang dami ng changes. So, if you want to see kung saan nanggaling or kung ano yung itsura niya before, ilalagay ko na lang dito. Ayan. So, yan yung itsura niya dati. And yung detailed na itsura niya via video, if you want to see it, kindly check yung house renovation vlog ko na part 1. Alright? So, tara, labas tayo. Ito na yung itsura ngayon ng labas namin. Kung makikita nyo, gawa na yung flooring, full flooring yan. And then, magpalagay ako dito ng mga plant box. Makikita nyo yan, plant box yan. Dito, plant box yan. And this one, kung makikita nyo, may mga nakaabang na poste. Kasi plano ko pa bubungan itong side na to. Because, gagawin siyang parang tambayan. And then, itong nakikita nyo na yan, pael na hollow blocks, gagawin siyang upuan na cement finish na upuan para hindi na tayo bibili. Diba? Mas mura yung materials niyan. So, bubuhusan yan full dito. Same with that. And dito, ayan, napa-flooring na din namin siya. Ito yung gagamitin na bubong. Kamali pa ako ng order dyan. So, if kayo nagpapagawa, make sure clear yung communication nyo dun sa pinagbibilan nyo. It should be color gray, but wala na dyan na. Wala na ako magagawa. Bawal na yung palitan kasi bumibili ako ng bakal. Yung bakal dito sa gate, pati itong mga pang roofing sa planta mismo. So, doon ang gagaling yung mga materials na yan and customize talaga yung haba niyan. Kaya hindi mo na siya pwedeng ibalik kasi wala namang may ibang order niyan. So, yun. Just to be safe lang kung magpapagawa kayo, make sure na
clear yung usapan nyo. Okay? Tapos itong material na to, ito yung ginamit dito na cladding sa gate namin. Gardner brand ng fiber cement na planks. So, there. And then, dito, ang nabago naman dito is yung ating perimeter fence. Tubular yung gamit dyan and fiber cement board. So, ito yung gate. 4-panel yan na folding gate. Yan. 4-panel na folding gate, and then yung design medyo inspired sa mga nakikita ko online. Kung mananotice nyo, itong FICEM board or fiber cement board na nakalagay dyan, ito, wala siyang pagitan. Wala siyang awang na ganyan para walang makakasilip. Pero basically, we decided, or I decided na ganyan na lang kasi para meron pa rin privacy, kahit nasa loob ka, hindi kayo nakikita basta-basta sa labas. So, ganyan yung design na ginawa ko. Diba? And also, meron kasing CCTV sa tapat ng bahay namin. Nandito banda yung CCTV. CCTV ng village yan. So, nakatapat mismo talaga dito sa dalawang side ng bahay namin. Kaya, at some point, medyo kampante kami dito. Kasi, may CCTV. Yan. So, on this side, hindi pa siya tapos. Today is Sunday and nagsimula yung mga gumagawa kasi last Saturday. So, 1 week nila kahapon. Pero, sobrang dami na nilang natapos. So, ito tatapusin pa. This one has same design as this one. And, yan. And then, itong alulod na to, that one, pinaplan na tanggalin yan. Kasi, wala na siyang purpose dyan and bawal kasi to sa subdivision namin. Baka hindi ko makuha yung construction bond. Kasi nakalutang siya. Wala siyang pinagkakabitan na pader or whatnot. Pero, ang naglagay dyan yung dating gumawa. Which is, diba, hindi siya masyadong okay. Pero dalawa kasi yung alulod dito, tsaka meron pa dun sa pinakadulo pa. So, wala na siyang purpose, kaya papatayin na lang din yan. And then, on this side, tatapusin na lang din yung ceiling. Tapos, ito yung laundry area namin. Ayun nga, as mentioned, ito yung laundry area namin. And, ang plan dito is to have a parang, wait lang, 0.6 ko. Ang plan dito is to have a counter dito. Nakaasentada siya sa pader na ito. And hanggang dito siya. Hanggang dito yung counter na yon. And medyo mataas siya. Tapos, doon sa side na nakikita nyo, gagawan yan ng parang patungan or table na parang pahaba na patungan dyan. Mas mababa lang siya dito sa counter ng onte. And then, dito sa dulo, maglilipat sila ng saksakan, which is yan, ililipat doon sa dulo para itong washing machine namin, doon na siya ilalagay, nakafix na siya, kasi dito, hindi siya pantay, yung flooring. And mas neat tignan kasi pagpasok mo dito, wala nang nakalagay. So, andun talaga siya. And then, itong side, ito naman, sa may floor drain, the plan there is, papalagyan ko to ng box para kahit nandyan yung tubig, hindi siya nag-spill over dito sa may banda dito. And nakakulong lang yung tubig dyan. Alam niyo yung parang traditional na lababo sa floor, sa mga laundry. I'm not sure if alam nyo yon, pero pakita ko na lang yung sample dito. So, that's the sample. And then, if you finish pa din yung mga wall, syempre pipinturahan and all that. So, if you want to know kung magkano yung
nagastos namin currently dito sa pagpapagawa namin ng exterior ng house, please do let me know in the comment section and I'll try to create a detailed vlog for that. So, kung meron kayong mga questions pa regarding Pag-ibig Foreclose, paano mag-bid ng isang bahay sa Pag-ibig or whatnot, yan, leave lang kayo ng comment down below. Alright? So, this side, kung makikita nyo itong parder na to, ayan, itataas pa siya. So, basically, isasara na talaga itong side na to. Pero nagpapaiwan lang ako sa kanila ng mga butas-butas so that the hangin is passing through pa din. Kasi ang hirap kapag na-block din yung hangin. Though, kung makikita nyo, medyo bukas naman talaga dito and yung hangin is tuloy-tuloy lang. Pero, syempre, yung kapitbahay natin dito sa kabila is baka alam mo yun, mainitan sila or madeleman. Kaya pinapagawa ko na rin na may mga butas-butas pa rin itong nasa top part na yan. Ayan. And then, on this side naman sa labas, hindi ko sure kung makikita. Ayan. So, yun, yung labas is tapos na yung palitada niya. Okay, so konting finishing na lang din when it comes to walls and yung mga, what do you call that? The poste. Ayan. So, etong kwarto na to, ginawa kasi namin siya, di ba, tambakan. And still, tambakan pa rin siya. Ayan. So, we still don't have budget for this one. And, masyado malaki yung bintana para talaga dito. And also, bibigyan daw ako ng ate ko ng sliding window pero hindi na siya ganyan kalaki. Pero it's so nice to have that kind of bintana na malaki. No? Pero this is just an extra kwarto. And then, going back. Dito, plano lagyan ng, alam niyo yung Jalousie type na window pero ang tawag na sa kanya yung Jalo Plus. Medyo mas trendy na yung kulay and design niya. So, yan. Yan yung ipapalagay dyan. And then, actually, ngayon, there's nothing much to see since hindi pa naman talaga siya 100% complete. But I'll be back for another video regarding dun sa magiging update dito sa construction na to. So, for now, in-update ko lang kayo kung ano na nangyayari dito sa bahay that we got from Pag-ibig Foreclose Properties. And I hope that lahat ng interested or nanonood dito sa channel ko na nagbibid kay Pag-ibig, sana pala rin na rin kayo makakuha ng dream house nyo. And, I wish nothing but the best for everyone. So, I'll see you guys on my next video. Bye!